No Luka, no problem talaga. Grabe ang pagiging primary scorer ngayon nitong si Reeves sa nangyaring laban nila kontra dito sa Toronto Raptors. Talaga yan din ang inaasahan sa Lakers. Dahil walang Luka, siya ang nagdala talaga sa opensa. Naging second option lang ngayon itong si Lolo Bron dyan. Pero yan yung nagdala ng transitioning at nagpaganda ng ball movement nila. Veteran move lang yung ginawa dyan ni Lolo Bron. Hindi nagtodo sa scoring pero malaki ang impact niya sa playmaking. Galing pa sa kanya ang buzzer beater ni Rui Hachimura na naging winning game nila. Ang Lakers nakuha ang panalo nila sa home game mismo nitong Toronto Raptors sa 3 kalamangan lang. Si Reeves ang naging go-to guy scorer dyan. Siya ang nanguna sa scoring at playmaking. Pero kita natin na meron ding deep bench at team effort. May malakas na contribution mula sa bench nila at iba pang starter. Hindi lang nakaasa kay Lolo Bron at Reeves ang Lakers dyan. Merong malaking contribution para sa bench. Itong si Nick Smith gumawa ng 12 points. Itong si Laravaya gumawa ng 14 points na naging suporta nitong si Reeves sa efficiency. At itong si Ayton lang na naman ang gumawa ng 17 points, 8 rebounds. Mga pare ko, talagang nakakakontrol sila dyan pagdating sa interior. Hindi naging madali naman sa Raptors ang easy points pagdating sa ilalim at paint. Kaya naging balanse at flexible ang Lakers mula opensa at defense. Si Hachimura ang inasahan din talaga dyan ng Lakers mula sa tres at field. Buti na lang gumana ng araw itong si Rui Hachimura sa clutch game. Dahil sa clutch execution, ang last possession nila nagresulta sa game winning shot. Ibig sabihin, composure sa pressure, tamang decision yung ginawang play dyan ni Lolo Bron sa dulo. At dahil sa magandang ball movement and assist opportunities, kahit bumagsak pa ang shooting ni Lolo Bron, naging mahalaga yung 11 assist niyan. At sa final shot, yan din talagang inasahan, lalo na yung veteran superstar na ginagawa niya. Pagdating sa last seconds, walang kaba talaga at magandang play ang ginawa niyan at nagresulta ng panalo nila. Si Reeves ang nag-lead lalo na sa opensa nila. May 44 points, may 11 assists at 5 rebounds. Siya talaga ang nanguna sa Lakers mula sa offense. Double-double mga pare koy. Mula early contribution, tumulong yan na kontrolin ang tempo sa laro. Para nga hindi makakuha ng magandang momentum sa early pa lang itong Raptors. May bench plus starter synergy rin sa set niya, kaya malaking papel din talaga na gumana at nakapag-contribute ng magandang numbers yung bench at role player dyan. Si LBJ naman nakakuha lang ng 8 points, bumaba ang streak niya mula sa double digit scoring. Pero sobrang laki at mahalaga ang assist niya sa game lalo na sa uling possession. Siya ang nag-set up sa final basket ni Rui Hachimura sa clutch 3. Ibig sabihin, kahit hindi siya scoring machine dyan, ang impact niya sa clutch moment at leadership nananatili pa rin at napaka-importante niyan sa bawat laro nila. Sa bench depth and ball control ng Lakers, yun naging critical pagpasok ng fourth quarter. Yan yung nagbigay ng edge sa kanila sa dulo, kaya nagdikit yung point differential ng mga to. Sinabi ring sobrang laking factor talaga ang pagiging go-to scorer nitong si Reeves ngayon, lalo na sa kawalan ni Luka. Kahit bumaba naman ang shooting ni Lebron, hindi ibig sabihin mahina siya, dahil ang veteran presence nga raw nito, clutch assist at game awareness, yun pa rin ang nagbibigay ng magandang resulta pagdating sa huling minuto ng game. Kaya hindi ganun kadali kahit bumaba pa ang scorer niyan. Hindi masasabing bagsak ang performance nitong si Lolo Bron at nakuha nila ang panalo sa road games nila. Meron silang 4 straight win ngayon away at 2 games pa sa road games nila ang mangyayari mula sa Boston at Philadelphia.